Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa para sa kalusugan ng bawat babae, ang mga senyales na malusog ang pagkababae mo o ang iyong reproductive organ. Kapag alam natin ang mga normal na senyales, mas madali nating matutukoy kung mayroong kakaiba at mas maagang makakuha ng tulong kung kinakailangan. So, ating alamin ang mga pangunahing senyales na malusog ang pag-aari ng isang babae. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number 1, clear o whitish na discharge. Ang normal na discharge ay karaniwang clear or whitish, parang puti ng itlog o creamy. Maaring manipis at medyo basa o minsan ay mas malapot, depende sa bahagi ng iyong menstrual cycle. Ang discharge na ito ay nagsisilbing natural na panlinis at panlaban sa infeksyon ng iyong pagkababae. Para po itong sariling self-cleaning mechanism. Tinatanggal nito ang mga lumang cells at bakterya. Kung ang discharge nyo ay ganito, malamang malusog ang iyong pagkababae. Kailan dapat mag-alala? Kung ang discharge ay berde, dilaw, kulay abo o may bula-bula o foam. Kung ito ay may malansang amoy, parang bulok na isda. Kung may kasamang matinding pangangati, pamumula o pananakit. Number 2, hindi masakit o walang discomfort. Kung walang nararamdamang hapdi, kirot, o anumang pagkabahala sa panloob o panlabas ng iyong ari, magandang senyales po ito. Sa panahon ng pagdumi, pag-ihi o kahit sa pakikipagtalik, kung wala kayong nararamdamang sakit, ibig sabihin ay nasa maayos na kondisyon ang iyong reproductive system. Ang sakit o discomfort ay maaring senyales ng infection, iritasyon o iba pang kondisyon na kailangan ng medikal na atensyon. So, kailan ka dapat mag-alala? Kapag may sakit sa pag-ihi, kapag may sakit sa pakikipagtalik, kapag may sakit sa pelvic area na hindi kaugnay sa regla o persistent na hapdi, pamamanhid o pananakit ng bukana ng ari. Number 3, walang malansang amoy. Ang ari ng babae ay mayroong natural na amoy at ito ay normal. Kadalasan ay mild lang ito at hindi offensive. Pero kung ang napansin nyo ay isang matinding amoy, lalo na kung malansa o parang bulok na isda, ito po ay isang babala. Ang ganitong amoy ay karaniwang senyales ng bacterial vaginosis o trichomoniasis, ang impeksyon na nangangailangan ng gamot. Ang malusog na ari ay walang malansang amoy. So, kailan dapat mag-alala? Kapag malansa ang amoy o fishy na amoy. Amoy na parang bulok. At kahit anong pagbabago sa amoy, lalo na kung may kasamang kakaibang discharge. Number 4, walang bumps o pimples. Ang balat sa paligid ng ari ng babae ay dapat na makinis at walang anumang bukol, tagyawat, pantal o sugat. Kung napansin mo ang pagkakaroon ng mga ito, lalo na kung masakit, nangangati o may kasamang discharge, maaring senyales ito ng STI o sexually transmitted infection, allergic reaction o iba pang kondisyon sa balat. Ang isang malusog na ari ng babae ay walang ganitong klase ng abnormalidad. So, kailan ka dapat mag-alala? Kahit anong bagong bukol, pigsa, pantal, blisters, o sugat na lumalabas
sa iyong ari, sa labas o sa loob, mga warts or kulugo na kulay ng balat o pinkish, masakit na sugat o mga blisters na pabalik-balik, pamamaga o pamumula sa anumang bahagi ng ari. Number 5, walang matinding pangangati. Normal po ang paminsan-minsang mild na kati, lalo na kung mainit o pagkatapos mag-ehersisyo o kapag mainit ang panahon. Pero kung ang pangangati ay matindi, paulit-ulit at hindi nawawala, at lalong-lalo na kung may kasamang pamumula, pamamaga o abnormal na discharge, ito po ay hindi normal. Ang matinding pangangati ay karaniwang senyales ng yeast infection, bacterial vaginosis o iba pang iritasyon. Ang malusog na ari ng babae ay hindi nagdudulot ng matinding pangangati. So, kailan ka dapat mag-alala? May matinding, persistent na pangangati na nagdudulot ng discomfort. Pangangati na may kasamang pamumula, pamamaga o makapal at puting discharge. Pangangati na may kasamang kakaibang amoy at discharge. Pangangati na hindi nawawala kahit sa pagpapalit ng hygiene products. Number 6, madaling makaihi ng walang sakit. Dapat ay madali kang makaihi, walang paghapdi, pagsunog o kirot sa tuwing umiihi. Hindi ka rin dapat nakakaramdam ng mayat-maya o lagi-laging pag-ihi. Ang kulay ng ihi ay karaniwang light yellow at walang matinding amoy. Kailan ka dapat mag-alala? Kung mayroon kang hapdi, kirot, mainit na pakiramdam habang umiihi, madalas na pag-ihi na may konting lumalabas, malabong ihi, o ihi na may kakaibang amoy at may dugo. Ang mga ito ay senyales ng UTI na nangangailangan ng gamot o baka STI na maaring magdulot ng masakit na pag-ihi. Kaya mga karelasyon, tandaan natin ang mga senyales na ito. Ang pagiging pamilyar sa mga ito ay isang paraan ng pagmamahal sa ating sarili at sa ating katawan. Huwag po tayong mag-atubiling kumonsulta sa espesyalista kung mayroon tayong mapansing kakaiba sa alinman sa mga senyales na ito. Tandaan, mas maaga nating matuklasan ang anumang problema, mas madali itong gamutin o masolusyonan. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.